Isang magandang hapon, Luzon, Visaya at Mindanao. Sa mga viewers, sa kanilang mga tahanan, isang magandang hapon po ang aking pagbati mula sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa hapon po ito ay tatalakayin po natin ang pinamagatan kong The Second Coming of Christ. Bago pa po dumating ang Panginoong Hesus, ay naisulat na po sa aklat ni Propeta Isaias sa chapter 9 verse 6. Ang Misaya ay ipanganganak at tawagin siyang dakilang tagapayo, makapangyarihang Diyos, prinsipe ng kapayapaan. At nagkaroon po ng kaganapan ang prophecy sa aklat po ng John chapter 1 verse 1. Sinasabi po roon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14 says, in God, in the Word manifested in the flesh. In John chapter 14, beginning verse 1 and 3, do not let your heart be untroubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house, there are many rooms. If it were not so, I would told you, I'm going to prepare a place for you. Napakaganda po ang sinabi ng Panginoon. Sumampalataya tayo sa Diyos, sumampalataya sa Kanya, sapagkat ang Kanyang pangako ay kung saan siya naroon, ay dumuon din naman tayo. At sabi niya po dito, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Alam daw po natin ang daan kung saan ang patungo sa kinaroroonan ng ating Ama. At binigyan po ng linaw sa John 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So mga minamahal kong tagapakinig, napakaganda ang tinatalakay natin sa hapong ito. The second coming of Christ is a subject which has been controversial. Bakit controversial? Hindi po lahat naniniwala sa second coming. Maging ang pagka-Diyos ni Kristo ay pinagtatalunan. So, controversial nga. There are those who say that Christ has already come in spirit. Dumating na doon ang Panginoon sa pamagitan ng Espiritu. Christ don't believe. Others don't believe that there is coming back. Hindi po lahat ay naniniwala na babalik ang Panginoon. But there are those who believe and are hoping for Christ's personal return. What is the biblical truth concerning His coming? Ano ang biblical na patunay na si Jesus Christ ay darating? Number 1, the promise of His coming. Ang pangako na siya ay paparito. John 14 verse 1 and 3. Do not let your heart be in trouble. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Verse 4, you know the way, the place where I am going. Maliwanag ang sinabi ng Bible na lahat ng sumasampalataya dapat alam ang daan patungo doon sa kinaroroonan ng Ama. Bakit malalaman ng bawat Kristiyano? Sabagat sinabi sa verse 6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.
Sabi po dito, in my Father's house, there are many rooms. Kung wala kang tahanan dito sa lupa, wala kang magandang tirahan, napakaganda ang tirahan hinanda ng Panginoon doon sa langit. So another verse, in Acts chapter 1 verse 10 and 11, sabi niya po dito, Men of Galilee, why do you stand here? Tinanong po sila ng dalawang lalaki. At ang lalaki ito, kundi ako nagkamali, sila po ay angel. Ang sabi po dito, Men of Galilee, why do you stand here, looking up the sky? This Jesus who has been taken from you into heaven will return. Babalik. In the same way, as you have seen him go there. Maliwanag po na sinabi sa talatang ating binasa, bakit daw nakatingala yung mga tao? Bakit sila naroon? Yun anyang tinitingnan yung pumapailan lang ang ating Panginoon, siya ay babalik uli. Kailan babalik? Sinabi niya babalik. Malalaman natin mamaya kung kailan siya babalik. So number 2, sabi dito, the second coming of Christ, the sign of his coming. Bago siya babalik dito sa lupa, mga mahal kong kapatid, nagbigay po siya ng mga signs, palatandaan, bago siya bumalik dito sa lupa. Dito po sa aklat ng Mateo, chapter 24, verse 3, ganito po ang nakasulat. Sa aklat ng Mateo, chapter 24. Sandali lang, hahanapin natin ang aklat ng Matthew. Okay. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and at the end of the age? Kailan daw mangyayari ang mga bagay nito? Sinabi po dito sa talata na magkakaroon ng mga digmaan, kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa. At sinabi doon, dito maging dito sa Pilipinas ay narinig natin madalas the big one. Gaano kaya kalakas ang the big one? Pero itong binabanggit dito, walang bato maiiwan sa kapwa bato na hindi babagsak. Sipon po natin yan. Walang maiiwan. Ibig sabihin, walang gusali naman nakatayo pag dumating ang araw na yun. Ito po yung mga palatandaan na ibinigay ng Panginoon. Yung nagaganap kasalukuyan sa buong mundo, nasa verse 7. The beginning of birth pains, magkaroon ng pestilence. Ito po yung salot na sumalanta sa buong mundo. Ito po yung unang palatandaan na binigay ng Panginoon. You will hear rumors of war. Nation against nation, kingdom against kingdom, earthquake, famines, magaganap po yan bago bumalik ang Panginoon. Another verse, 2 Timothy chapter 3, verse 7. Makikita po natin dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 7, 1 to 7. But mark this, tandaan daw po natin, there will be a terrible times in the last days, sa uling araw. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having a form of godliness, may anyo daw po ng kabanalan. Having a form of godliness, but denying its power.
have nothing to do with them. They are the kind of worm that we enter house and gain control over wicked-willed women. So ito po yung mga signs na ibinigay ng Panginoon. Na sa huling araw, ito po ang ating mararanasan. Be quiet, sure that there will be a difficult times in the last days. Pangatlo, the time of His coming. Yun ang maraming nagsasabi na madalas nilang marinig ang talatang babalik ang Panginoon. At marami na rin pong mga churches ang nagpredict ng second coming of Jesus Christ. Lumipas ang mga taon na kanilang i-predict, pero walang Jesus na dumating. Kaya ang katanungan sa hapong ito, the time of His coming, kailan? So, only God, Father, only God the Father know. Walang ibang nakaalam, kundi ang Amang nasa langit. Matthew 24, verses 36 and 42. Basahin po natin sa aklat ng Mateo, talatang 24. Sabi po dito, ang pangatlong puntos po natin, the time of His coming. Sabi po ng Matthew chapter 24, beginning 36. Sabi po dito, no one knows. Walang nakakaalam. No one knows about the day, hour. Not even the angels in heaven. Walang nakakaalam. Nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. From in the days before the flood, people were eating, drinking, marrying, and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Two men will be in the field. One will be taken and the other left. Two women will be grinding with a handmill. One will be taken and the other left. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But be understand this. If the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let house be broken into. So maliwanag ang sinasabi, keep watch. Abangan po natin, magbantay, kailan darating. So yun po, yung maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, walang ibang nakakaalam maliban sa Ama. Kaya walang nakatitiyak anong taon, anong buwan, anong araw. Ang tanging ibinigay ng Biblia ay mga palatandaan bago siya humarito. Ang tanong, ang mga palatandaan ba sinabi ng Biblia ay naranasan na natin? Ang sagot, opo. Pag binasa po natin yung Matthew 24, beginning verse 1 to 14, na-fulfill na po yung 1 to 13, kasalukuyang nagaganap ang verse 14. Kapag naipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa at sa kadarating ang wakas. Ang Ebanghelyo po ay laganap na kahit saan dako, through internet. Sa madaling sabi, fulfill na ang prophecy ng Biblia. Ang inaantay na lang natin, yung second coming of the Lord. So pang-apat, what will happen when Christ return? Ano po ba ang mangyayari pagbalik ng Panginoon?
Masaya po ba ang lahat ng tao? Malungkot ba ang lahat ng tao? Ano pa ang magiging reaksyon pagbalik ng Panginoon? 1 Thessalonians chapter 14, beginning verse 14 and 18. Sabi po dito, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will be raised first. Yung mga nauna sa ating na namatay na, yung mga mahal natin sa buhay, silang una sasalubong sa ating Panginoon ayon sa talatang ating binasa. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with this word. Napakaliwanag ang sinasabi ng Bible. Hindi tayo maunang mga buhay. Pagtunog ng trumpeta ng Diyos, unang makakarinig ang mga namatay na nauna sa atin, at sila ay unang sasalubong sa papawirin sa Panginoon. At pagkatapos tayong mga buhay, kung tayo po ay tiyak na ligtas at nananahan sa atin ang banal na Espiritu, at tayo may tatak ng banal na Espiritu, 100% kapatid, kasama ka. Kasama ka pagbalik ng Panginoon. Maliwanag sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 18, na magkakaroon ng rapture sa huling araw. Kung binasa po natin yung Isaiah 26, chapter 20, yung chapter 20, verse 20, ito po yung kasalukuyan na quarantine, na kung saan naka-lockdown ang bawat lugar. Ang bawat pamilya ay nagsasama-sama sa isang tahanan at sila'y nananalangin. Pag binasa mo yung verse 21, after ng nangyayaring ito, anong mababasa natin? Pabalik ang ating Panginoon. Kapatid, napakahalaga yung salitang paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Ang birthday pinaghahandaan, anniversary, Pasko, lahat ng bagay, kahit graduation, lahat yan pinaghahandaan. Pero pagdating sa pagbabalik ng Panginoon, napakaraming tao ay hindi man lamang nila binigyan ng halaga. May babasahin ako sa banal na kasulatan bilang isang salamin. Mga katangian na kung saan delikado ang lagay ng mga taong nagtataglay nito. So isa rin paalaala, hindi pananakot. Babasahin ko po sa aklat ng Revelation, chapter 21, beginning verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic, arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Mga kapatid, dalawang bisis tayo ipinapanganak. Ipanganak tayo sa laman, dapat ipanganak tayo sa tubig at sa Espiritu, ayon sa John chapter 3 verse 3, na kung tawagin, we are born in the Spirit. Dito po ay binabanggit, ang sabi niya dito, but the cowardly, yung mga taong duwag, nalabanan ang kasamaan, at nagpapatianod sa takbo ng sanlibutan, sila po ang mga taong nanganganib. Hindi po tayo nagja-judge, kundi inuunawa po natin ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Kailangan po tayo hindi maduwag pagharap sa katotohanan. Labanan po natin ang pita ng laman. At yung sinasabi po, nung mamamatay na si Moses, my servant Moses is dead, Joshua arise, do not depart this book of the law, meditate day and night, and you will be succeed. Ang katagumpayan po natin
ay nakabase sa ating pagkaunawa sa banal na salita ng ating Panginoon. At may binanggit po dito, sabi niya, the unbelieving, the vile, the murderers. Yung salitang murder, hindi lamang po yung patayin mo, yung tao, sa pamagitan ng baril, o anumang bagay na nakamamatay. Pinapatay po natin ang tao sa pamagitan nating salita. Kaya sabi po dito, the murderers, the sexually immoral. Yung salitang sexually immoral, laganap sa buong mundo. Kaya laganap din na salot. Bakit? Hindi pa po ito yung judgment day. Sapagkat wala pa yung white throne judgment, doon pahahatulan ang lahat ng tao. Ito ay wake up call ng Panginoon sa buong mundo. Nang ibig sabihin, ang nais po ng Diyos, ito yung panahon na tayo pong lahat ay magbalik sa ating Panginoon. This is a wake up call to everyone. At sabi po dito, those who practice magic arts, the idolaters. Ito lagi kong binabanggit. Ipinasa ko sa ibang Facebook. Nag-confirm na yung Islam at si Pope, one world religion. So, isa pa lang binanggit, one world religion. Pero pag binasa po natin yung Revelation 13, sabi po doon, one government, one currency, one religion. Ito po yung mga ganap sa huling araw. Sabi doon, no one can buy without seal, no one can travel without seal, no one can put business without seal. So ito po, magaganap dito yung tatakan. At pinaliwanag doon sa 666 kung sino yung taong yon. Hindi ko nababanggitin sa mga oras na ito. Kung gusto niyo po mag-search kung sino yung 666 na yon, ay makikita niyo po sa YouTube. So sabi po dito, and liars. Hindi na po nagsasabi ng totoo ang maraming tao. Lahat po nagsisinungaling na. At ang kasinungaling po na yan, ay namana natin yan. Saan? Yun po sa panahon na Ebat ni Adan. Nung nagkasala po si Ebat si Adan, hindi po sila nagsalita ng totoo. Tinakpan nila yung kanilang pagkakamali. At yun ang maraming tao ngayon. Ang kanilang kamilian ay tinatago, pinagtatakpan. Subalit sabi ng Diyos, lahat hayag sa kanyang harapan. Walang maitatago sa ating Panginoon. Sabi po dito sa panghuli, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Kung naghirap ka na dito sa ibabaw ng lupa ng mahabang panahon, pagkatapos mong mamatay, katakot-takot na hirap na walang katapusan. Ang binabanggit ay ang pangalawang kamatayan, na kung saan ang kaluluwa, katawan mo ay ibubulid sa apoy ng impyerno. Mahal kong kapatid na nakikinig ngayon, ito yung oras panahon para tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. Sabi ni San Pablo, examine yourself. Ikaw lang ang tanging nakakaalam ng relasyon mo sa Panginoon. Ikaw lang ang nakakaalam kung ligtas ka o hindi. Ang kaligtasan natin ay makikita natin sa banal na kasulatan. Kaya sa hapong ito, tayo po ay manalangin. Tayo yumuko, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Narito kami ngayong hapon, Panginoon, kasama ang mga anak mong nakikinig sa kanilang mga tahanan. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat sinabi mo, Diyos, na may buhay sa kabila ng kamatayan at mayroong lugar na pinagnilaan kayo sa mga anak mong narito sa lupa kung dumating ang panahon sa muli mong pagparin. Kaya po ang dalangin po namin, Ama, kasi yan lagi kami ng iyong banal na Espiritu, na mapagtagumpayan namin ang napakaraming offer ng mundong ito. Panginoon, dihandalangin po namin. Ingatan mo ang aming mga puso.
na hindi kami ma-receive ng kaaway. Bagkus, balutin kami sa iyong makapangyarihan banal na dugo. Kaya namin binabalik po Diyos ang pinakamatas na puri pagkakas. Masasalamat pagdakila pagkakas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Sa pangalan. Amen. Living, he loved me. Dying, he saved me. And buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. One day he's coming. Oh, glorious day. Oh, glorious. One day the grave could seal him no longer. One day the stone rolled away from the door. Then he arose, over death he had conquered. Now is ascended, my Lord evermore. Death could not hold him, the grave could not keep him from rising again.